to KPR at NBI. Narito po kami ngayon sa NBI para humingi ng assistance. Tinutulog po natin yung kaso ng ating mga kababayan na nagpadala sa Makati Express at inabandon na ho yung mga boxes nila. Yung iba ko inabot na ng 1 taon at ngayon po ay gusto nilang mag-file ng kaso ng large-scale estafa in relation to economic sabotage. Itong practice na to ay matagal na, kaya ho sa tulong ng NBI naniniwala ho kami mabibigyan ho natin ng agarang aksyon yung pong dulog ng mga kababayan natin. So sa kagustuhan ho nilang makuha uli yung kanilang mga kahon na pinaghirapan ho nila, dumulog po sila para mag-file ng kaso. Isa ho sa pinakamabilis na nakita nilang paraan ito paghingi ng tulong sa NBI para masampahan ng kaso itong deconsolidator na Makati Express. Noong una po, parang kayo po ba ang napapagbintangan kapag hold ng ano? Dahil po sa tracking, pag po nag-check ang mga kababayan natin sa abroad, ang nakastatus po ay pending customs. Which is true, dahil ho pinarating nila rito sa Pilipinas, pero hindi po na nila pinroses. Kaya ho, binibigyan namin ng linaw na hindi ho nagkakaroon ng delay sa customs dahil ang dahilan ho ng talagang delay is dahil hindi ho pinroses at hindi ho binabayaran yung pong mga duties. Una po, it involves I think more than 10,000 na OFWs abroad. Kung bibilangin ho natin yung kahon sa tiga-4 o 6 na kahon sa bawat isa, we have 52,000 boxes. So that's 130 containers. More or less mga 10,000 to 12,000 na tao po ang may-ari niyan. At sa ating pong batas, pagka ho ganyan, qualified po yan sa large-scale estafa, dahil po it involves din po yung mga malaking amount dito sa maraming taong na biktima at at the same time, pwede rin natin i-relate ito na economic sabotage. Is it the first time nangyari po ito? Hindi po. Matagal na po ito at ang customs nga po ay ginagawa ng paraan para matigil ito. So ito hong mga ahensya na to na nagtutulong-tulong, we hope na maging malinaw ho ang mensahe natin ng Philippine government hindi po ito tolerate itong ganitong klase ng pag-take advantage sa mga kababayan natin, lalo po ngayong panahon ng Kapaskuhan. Kami po'y masaya dahil ang gobyerno ng Pilipinas ay hindi naging pabaya sa aming problema at kami nagagalak dahil talagang full blast silang tumutulong sa amin. Nasa likod sila lagi para suportahan kami. So maraming salamat sa inyo guys. Umpisaan natin na imbestigahan ito, alamin natin saan ang magiging punot dulo nito para kung sino man at may kailangan managot na makikita natin sa pangalap na ebidensya ay mananagot sila.